Babae, nabuhay sa gubat kasama ang kanyang anak, pero ang hindi niya alam, bilyonaryo pala ang kanyang asawa. Ang gubat ay isang lugar ng kagandahan, kung saan ang sinag ng araw ay dumadaan sa mga dahon at nagdudulot ng gintong liwanag at anino sa lupa. Si Sarah at ang kanyang 8 taong gulang na anak na si Jacob ay naninirahan sa isang maliit ngunit matibay na kubo. Simpleng tahanan ito, gawa sa mga kahoy na galing mismo sa gubat na kanilang tinitirhan at nagbibigay ng kanlungan mula sa mga elemento ng kalikasan at ang pakiramdam ng kaligtasan sa kanilang tahimik na mundo. Si Sarah ay nasa 32 taong gulang na babae na may mabait na mga mata at mahabang itim na buhok na madalas ay kanyang itali para hindi ito maging sagabal sa kanyang mga gawain. Bawat araw ay may dalang mga hamon, mula sa pagkuha ng pagkain hanggang sa pag-aalaga ng kanilang kubo. Ngunit hinarap niya ang lahat ng ito ng may determinasyon at biyaya. Ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa hirap ng trabaho, ngunit kumikilos siya ng may likas na kahinhinan. Si Jacob naman ay isang maliwanag at mausisang bata na may magulong kayumangging buhok at ang mga matang kumikislap sa kuryosidad. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa paggalugad ng gubat. Natutuklasan ang mga lihim nito at humahanga sa mga hiwaga nito. Ang gubat ay ang kanyang palaruan at kilala niya ang bawat puno, batis at hayop na naninirahan dito. Ang kanyang walang katapusang enerhiya at mausisang kalikasan ay nagdudulot sa kanya ng tuloy-tuloy na paggalaw at mahal niya pagbabahagi ng kanyang mga natutuklasan sa kanyang ina. Isang maaraw na umaga, habang nagpuputol ng kahoy si Sarah para sa kanilang apoy, si Jacob ay nasa malapit, nakaluhod sa damuhan. Tinitingnan ng isang paru-paro na dumapo sa isang ligaw na bulaklak. Pinapanood niya ito ng mabuti. Ang kanyang maliit na mga daliri ay hinahawi ang hangin sa paligid nito nang hindi magambala ang mga masela na pakpak. "Nanay, tingnan mo ang paru-paro na ito." Tawag ni Jacob na puno ng kasiyahan ng boses. "Napakaganda nito." Tumigil si Sarah, inilapag ang palakol sa lupa at lumapit kay Jacob. Lumuhod siya sa tabi nito. Ang mga mata ay lumalambot habang tinitingnan ang paru-paro. "Oo, napakaganda nga anak," sang-ayon ni Sarah. "Maraming kababalaghan ng kalikasan kung bibigyan natin ng pansin." Ngumiti si Jacob. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa kasiyahan. "Mahilig akong maghanap ng mga bagong bagay sa gubat, Mama. Palaging mayroong kamangha-manghang bagay sa bawat sulok." Ngumiti si Sarah. Hinaplos ang buhok nito ng may pagmamahal. "Napakaganda ng kuryosidad mo, Jacob. Isa yan sa mga bagay na mahal ko sa'yo." Habang tumatagal ang araw, nagpatuloy sila sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain. Nagtrabaho si Sarah sa hardin, nagbunot ng mga damo at nag-aani ng mga gulay. Habang si Jacob ay namasyal sa malapit na batis. Pinapanood ang mga isda na nagtatampisaw sa malinaw na tubig. Nagsama sila para sa tanghalian, isang simpleng pagkain ng mga ubas, mani at sariwang gulay na kanilang pinagsaluhan sa labas ng kanilang kubo. Nilalasap ang init ng araw. "Nanay, sa tingin mo, may mga nakatagong kayamanan kaya sa gubat?" Tanong ni Jacob, habang naglalaro ang kanyang imahinasyon. Mahinang tumawa si Sarah. "Ang gubat ay mismong kayamanan, anak. Pero sino ang nakakaalam? Baka isang araw makakita tayo ng kakaibang bagay." Kumikislap ang mga mata ni Jacob sa kasiyahan. "Sana nga, Ma. Isipin mo, makakakita ng isang baul na puno ng ginto. O kaya naman po mga sinaunang kagamitan." Ngumiti si Sarah sa kanyang kasiyahan. "Hindi natin alam, anak. Puno ng sorpresa ang gubat." Pagkatapos ng tanghalian, naglakad sila patungo sa parang, isang malawak, bukas na espasyo na puno ng mga ligaw na bulaklak ng bawat kulay. Tumakbo si Jacob, tumatawa sa tuwa habang lumulusot sa mataas na damo. Habang si Sarah ay sumunod ng mas babagal, tinatamasa ang tanawin ng kanyang anak na puno ng buhay at kaligayahan. Nang makarating sila sa parang, humiga si Jacob sa damuhan. Ang kanyang pagtawa ay umaalingaw-ngaw sa buong bukas na espasyo. Sumama si Sarah sa kanya, humiga at tinitingnan ng langit, kung saan ang mga puting ulap ay naglalakbay ng mabagal. "Tingnan mo, nanay,
Parang dragon po oh. Sigaw ni Jacob, itinuro ang isang malaking ulap. Nakisulyap si Sarah, sinubukang makita ang nakikita niya. Sa tingin ko, tama ka. Sabi niya na may tawa. At doon oh, parang barko na naglalakbay sa kalangitan. Ginugol nila ang hapon sa pagtingin sa mga ulap. Gumagawa ng mga kwento tungkol sa mga hugis na nakikita nila sa langit. Ang parang ay isang lugar ng kapayapaan at imahinasyon. Isang kanlungan kung saan maaari nilang makalimutan ang mga hamon ng pang-araw-araw na buhay. Habang papalubog ang araw, nagbibigay ng gintong liwanag sa parang, bumalik na sila Jacob sa kanilang kubo. Inihanda ni Sarah ang hapunan habang inayos ni Jacob ang mesa. Humuhuni ng awit na ginawa niya. Nagsalo sila ng hapunan. Ang kanilang usapan ay magaan at puno ng tawanan. Nanay, pwede ba tayong mag-apoy ngayong gabi? Tanong ni Jacob matapos nilang kumain. Sige Jacob, ako na ang mag-aayos. Sagot naman ni Sarah. Habang nagsisimulang kumislap ang mga bituin sa langit, nagsindi sila ng bonfire sa labas. Ang mga apoy ay naglalabas ng init at liwanag. Nagbabahagi si Sarah at Jacob ng mga kwento, ilang totoo at ilang gawa-gawa lang. Lumilikha ng mga panibagong memorya at mga pangarap. Sa tingin mo mama, makakakita tayo ng mga falling star ngayong gabi? Tanong ni Jacob, ang mga mata ay malaki sa pananabik. Pwede, sabi naman ni Sarah. Tinititigan ang mga nagkikislapang apoy. Malinaw ang langit, kaya baka maswerte tayo anak. Pinanood nila ang kalangitan, at saktong-sakto naman ay isang shooting star ang lumipad sa kalangitan. Napasigaw si Jacob sa tuwa at ngumiti si Sarah. Nakaramdam ng malalim na kapayapaan at kasiyahan. Ano man ang hinaharap, alam niyang haharapin nila ito ng magkasama, sa lakas at pagmamahal na nahanap nila sa kanilang kanlungan sa gubat. Paminsan-minsan ay binibisita sila ng isang matandang babae na nagngangalang Agnes. Siya ay isang tahimik na tao na naninirahan sa gubat bago pa man dumating sina Sarah at Jacob. Natagpuan sila ni Agnes na malapit ng mamatay pagkatapos ng aksidente at inalagaan sila. Tinuruan sila kung paano mamuhay sa gubat. Siya ang kanilang anghel na tagapag-alaga kahit na madalas ay hindi siya nagtatagal roon dahil mas nais nito na mapag-isa. Isang araw, habang nangunguha ng mga halamang gamot sina Sarah at Jacob, biglang lumitaw si Agnes. Tulad ng dati, halos parang multo sa gitna ng mga puno. May kakayahan siyang lumitaw at mawala ng hindi napapansin. Magandang umaga, Sarah, Jacob. Bati ni Agnes sa kanyang malumanay at paos na boses. Magandang umaga po, Ate Agnes. Masayang tugon ni Jacob. Tumatakbo papunta sa kanya. Mahal na mahal niya ang matandang babae at palagi may isang dosenang tanong para sa kanya. May dala ka bang bagong kwento ngayon? Tumawa si Agnes. Kumikislap ang kanyang mga mata sa init. Palagi ako may kwento, Jacob. Ang gubat ay puno ng mga ito. Narinig mo na ba ang kwento ng matandang espiritu na nakatira sa kalaliman ng kagubatan? Lumaki ang mga mata ni Jacob. Hindi pa po. Ikwento niyo po. Habang nagtipon sila sa paligid ni Agnes, nagsimula ang matandang babae sa kanyang kwento. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit kaakit-akit. Nagkwento siya tungkol sa isang espiritu ng puno na nagpoprotekta sa gubat at lahat ng naninirahan dito. Isang tagapangalaga ng balanse ng kalikasan. Nakinig si Jacob ng may buong atensyon. Ang kanyang imahinasyon ay nagpipinta ng mga buhay na larawan ng espiritu ng puno at ang mga mahiwagang kapangyarihan nito. Pinanood sila ni Sarah. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat kay Agnes. Ang matandang babae ay naging isang tagapagligtas para sa kanila. Ibinahagi ang kanyang kaalaman at karunungan at nagbibigay ng pakiramdam ng pag-asa sa kanilang magulong buhay. Ang mga kwento at aral ni Agnes ay isang tulay sa isang mundo na lampas sa kanilang kagyat na kapaligiran. Isang paalala ng mahika at hiwaga ng taglay ng buhay. Matapos ang kwento, tumayo si Agnes upang umalis. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at maingat. Tandaan mo, Jacob, sabi niya. Ang gubat ay may maraming lihim. Panatilihing bukas ang iyong mga mata at puso at matutuklasan mo ito sa tamang panahon. Opo, Ate Agnes. Maraming salamat po. Tawag ni Jacob habang naglalaho si Agnes sa mga puno.
Habang nagsisimulang kumislap ang mga bituin sa langit, niyakap ni Sarah si Jacob na mahigpit, nakaramdam ng malalim na kapayapaan. Ano man ang hinaharap, alam niyang haharapin nila ito ng magkasama, sa lakas at pagmamahal na nahanap nila sa kanilang kanlungan sa gubat. Malayo sa tahimik na gubat kung saan nakatira sina Sarah at Jacob, ang lungsod ay abala sa aktibidad. Sa pinakamataas na palapag ng isang mataas na gusali, si Ethan ay nakatingin sa mga bintanang salamin ng kanyang marangyang opisina. Ang skyline ng lungsod ay nakalatag sa kanyang harapan, isang patunay ng kanyang tagumpay. Ngunit sa kabila ng kanyang yaman at mga tagumpay, may kakulangan sa puso ni Ethan na hindi mapuno ng pera. Si Ethan ay isang matangkad at gwapong lalaki na nasa 35 taong gulang. May itim na buhok na nagsisimula ng magpakita ng mga guhit ng kulay abong buhok. Ang kanyang mga asul na mata na karaniwang matalim at nakatutok, ngayon ay may dala ng kalungkutan at pananabik. Kilala sa kanyang husay sa negosyo at mga gawaing pangkawang gawa. Si Ethan ay isang tao ng integridad at malasakit. Pinapahalagan siya ng kanyang mga empleyado, hindi lang dahil sa kanyang tagumpay, kundi pati na rin sa kanyang kabaitan at taus-pusong pag-aalaga sa lahat ng kanyang nakikilala. Sa kanyang malawak na opisina, puno ng mga piraso ng sining at modernong kasangkapan. Nakaupo si Ethan sa likod ng kanyang mesa. Tinitingnan ang isang litrato. Ito ay ang larawan ni Sarah at Jacob. Kuha ilang taon na ang nakalipas bago sila mawala. Hinahaplos niya ang mga gilid ng litrato. Ang kanyang isip ay puno ng mga alaala ng mas masayang panahon. Sila ang sentro ng kanyang mundo, at ang kanilang biglaang pagkawala ay nag-iwan ng malaking kakulangan sa kanyang buhay. Isang katok sa pintuan ang nag-udlot sa kanyang pagbabalik tanaw. "Tuloy ka," tawag ni Ethan. Maingat na inilapag ang litrato. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang personal na sekretarya, si Claire. Si Claire ay mahusay at maaasahan. Laging alam kung kailan kailangan ni Ethan ng espasyo at kung kailan kailangan niya ng suporta. Ngayon, may dala siyang tambak ng mga dokumento. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay puno ng pag-aalala. "Ethan, may meeting ka sa board sa loob ng kalahating oras ha?" Paalala niya ng mahinahon. "Pero bago iyon, gusto kong ipaalam sa iyo na may bagong lead na natagpuan ng ating pribadong investigador." Tumalo ng puso ni Ethan. Bagong lead? Ano ang natagpuan nila? Iniabot ni Claire ang isang folder. Hindi ito masyadong marami, pero may nakita silang posibleng pagkakakilanlan kina Sarah at Jacob sa isang liblib na lugar, malapit sa isang makapal na gubat. Nasa loob ng folder ang mga detalye. Binuksan ni Ethan ang folder, mabilis na binabasa ang ulat. Hindi ito ang unang lead na kanilang sinundan, pero bawat piraso ng impormasyon ay nagdudulot ng pag-asa sa kanya. "Salamat, Claire. Malaking bagay ito para sa akin." Tumango si Claire. Ang kanyang ekspresyon ay lumalambot. "Alam ko kung gaano sila kahalaga sa iyo, Ethan. Sana ang lead na ito ay maglapit sa iyo sa kanila." Isinara ni Ethan ang folder. Ang determinasyon ay kitang-kita sa kanyang mukha. "Ako rin. Susundan ko ito pagkatapos ng meeting." Ang board meeting ay naging ayon sa inaasahan. May mga talakayan tungkol sa mga pamumuhunan, partnership at mga proyektong pangkawang gawa. Nakibahagi si Ethan. Ang kanyang isip ay bahagyang nakatuon sa gawain at bahagyang nakatuon sa bagong lead. Ang kanyang kumpanya na Harrington Enterprises ay umuunlad at ang kanyang bagong foundation na pangkawang gawa ay nagdudulot ng malaking epekto sa buong mundo. Pero sa gitna ng mga tagumpay, ang kanyang personal na misyon ang nanatiling motibasyon. Pagkatapos ng meeting, bumalik si Ethan sa kanyang opisina. Tinawagan niya ang numero ng pribadong investigador. "Magandang araw po, ito po si Ethan Harrington. Kailangan ko ng karagdagang impormasyon tungkol sa huling lead na natagpuan ninyo." "Oo, yung malapit sa gubat." Ang pag-uusap ay maikli pero puno ng impormasyon. Natagpuan ng mga investigador ang mga bakas ng isang babae at bata na tumutugma sa paglalarawan ni Sarah at Jacob na naninirahan sa isang liblib na kubo. Hindi ito tiyak, pero ito ang pinaka-promising na lead na nakuha nila sa loob ng maraming buwan. Umupo si Ethan sa kanyang upuan. Muling tinitingnan ang litrato. "Maghintay lang kayo, Sarah. Maghintay ka, Jacob.
Parating na ako. Samantala sa gubat, patuloy ang tahimik na pamumuhay ni Sarah at Jacob. Hindi nila alam ang lalaki na walang pagod na naghahanap sa kanila. Pinapatakbo ng pagmamahal at pag-asa. Ang kanilang mga araw ay puno ng kasimplehan at kagandahan ng kalikasan at paminsan-minsan na pagdalaw ni Agnes, ang matandang babaeng naging kanilang tagapangalaga at guro. Natagpuan sila ni Agnes na malapit ng mamatay pagkatapos ng aksidente at inalagaan sila. Tinuruan sila ng mga paraan ng pamumuhay sa gubat. Siya ay isang tahimik na tao na naninirahan sa gubat bago pa man dumating sina Sarah at Jacob. Sa kanyang mahabang puting buhok at marunong na mga mata, mayroong isang nakakapayapang presensya si Agnes. Mas pinipili niya ang kanyang sariling pag-iisa, ngunit kinuha ang papel ng isang ina para kina Sarah at Jacob. Naging tagapagligtas at pinagmumulan ng karunungan. Isang araw, habang nangunguha ng mga halamang gamot sina Sarah at Jacob, biglang lumitaw si Agnes. Tulad ng dati, halos parang multo sa gitna ng mga puno. May kakayahan siyang lumitaw at mawala ng hindi napapansin. Magandang umaga, Sarah, Jacob. Bati ni Agnes sa kanyang malumanay at paos na boses. Magandang umaga po, Aling Agnes. Masayang tugon ni Jacob na tumatakbo papunta sa kanya. Pinanood sila ni Sarah. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat kay Agnes. Ang matandang babae ay naging isang tagapagligtas para sa kanila. Ibinahagi ang kanyang kaalaman at karunungan at nagbigay ng pakiramdam ng bagong pag-asa sa kanilang magulong buhay. Ang mga kwento at aral ni Agnes ay isang tulay sa isang mundo na lampas sa kanilang kagyat na kapaligiran. Isang paalala ng mahika at hiwaga na taglay ng buhay. Matapos ang maikling kamustahan ni Agnes at Jacob, tumayo si Agnes upang umalis. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at maingat. Kinabukasan ay muling dumalaw si Agnes kay Sarah. Habang si Jacob naman ay gumagala, umupo ang matandang babae sa tabi ni Sarah sa hardin, nagbibigay ng aliw. Sarah, nagsimula si Agnes ng malumanay. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Huminga ng malalim si Sarah, pinunasan ng kanyang mga kamay. Ayos lang po, Aling Agnes. Minsan, pakiramdam ko na sa panaginip pa rin ako. Pero nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Tumango si Agnes. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iisip. Matagal ko nang gustong kausapin ka tungkol sa aksidente. Mahalagang maalala mo ito kahit na masakit. Lumingon si Sarah. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng kalungkutan. Hindi ko po talaga maalala. Lahat po ay malabo sa aking isipan. Inilagay ni Agnes ang kanyang kamay sa balikat ni Sarah. Naiintindihan ko. Kayong dalawa ni Jacob ay nasa masamang kalagayan. Noong natagpuan ko kayo, pero ang iyong lakas ang nagdala sa inyo sa puntong ito. Lumingon si Sarah paharap, may mga luha sa kanyang mga mata. Minsan, nagkakaroon ako ng mga alaala. Pero mga piraso lang. Isang mukha, isang boses. Pero walang sigurado. Lumambot ang ekspresyon ni Agnes. Mahalaga ang mga pirasong iyon. Panghawakan mo lang sila. Maaaring silang magdala sa iyo pabalik sa kung sino ka. Tumango si Sarah. Nagiging matibay ang kanyang loob. Gagawin ko po ang lahat, Aling Agnes. Gusto ko lang maging malakas para kay Jacob. Ngumiti ng mainit si Agnes. Malakas ka na, Sarah. Napakaganda na ng iyong ginagawa. Habang nagpatuloy sila sa kanilang gawain sa hardin, ibinahagi ni Agnes ang higit patungkol sa gubat. Tinuturuan si Sarah ng mga kasanayan na hinasa niya sa loob ng ilang dekada ng pamumuhay sa gubat. Lalong tumibay ang kanilang samahan at nakatagpo si Sarah ng aliw sa karunungan ng matandang babae. Samantala naman, si Ethan ay nasa isang pribadong eroplano, patungo sa malayong lugar malapit sa gubat. Ang ulat ng investigador ay nagbigay sa kanya ng lokasyon upang simulan ang kanyang paghahanap. Habang lumilipad ang eroplano sa ibabaw ng mga ulap, nakatingin si Ethan sa bintana. Ang kanyang mga iniisip ay puno ng posibilidad na muling makita ang kanyang mag-ina. Paglapag, kumuha si Ethan ng gabay upang dalhin siya sa gilid ng gubat. Ang gabay ay isang maangas na lalaki na may malalim na kaalaman sa kagubatan.
Nag-aalangan siya kay Ethan na mahanap ang kanyang pamilya. Pero ang katapatan at determinasyon ni Ethan ang nagkumbinsi sa kanya. Malawak at ligaw ang gubat na ito. Babala ng gabay na si Robert habang sila ay naglalakad. Pero kung nandito sila, mahahanap natin sila. Tumango si Ethan, hindi natitinag ang kanyang determinasyon. Salamat sa pagtulong sa akin. Kailangan ko talaga silang mahanap. Habang sila ay sumusuong ng mas malalim sa gubat, nakaramdam si Ethan ng kakaibang halo ng emosyon. Iniisip ni Ethan kung paano nakayanan ni Sarah at Jacob ang mga taon ng pamumuhay dito. Inisip niya silang namumuhay sa paraisong ito. Lumalakas ang kanilang samahan bawat araw. Sa kabilang banda naman sa gubat, patuloy ang tahimik na buhay ni Sarah at Jacob. Inaalagaan nila ang kanilang hardin, naglalakbay ng mga bagong lugar, at natututo mula kay Agnes. Bawat araw ay isang halo ng nakasanayan at pagtuklas, at pinapahalagahan nila ang kanilang oras na magkasama. Isang hapon, habang pabalik sina Sarah at Jacob mula sa pangunguha ng mga ubas, napansin nila ang isang kaguluhan sa gubat. Nagliliparan ng mga ibon at may kakaibang katahimikan sa hangin. Nakaramdam ng kaba si Sarah pero binaliwala ito. Imbes ay tumuon na lang siya sa kanyang gawain. Nanay, tingnan mo ang dami ng mga ubas oh! Sigaw ni Jacob, hawak ang kanyang basket. Magkakaroon tayo ng handaan ngayong gabi. Ngumiti naman si Sarah kahit na ang kanyang iniisip ay nasa ibang lugar. Ang galing mo talaga, Jacob. Gagawa tayo ng masarap na pie. Pagdating nila sa kanilang kubo, hindi maalis ni Sarah ang pakiramdam na may nagbabago. Tumingin siya sa paligid, nararamdaman ang presensya ng gubat, isang bagay o isang taong hindi pamilyar. Pero kinalimutan niya ang kanyang iniisip at tumuon na lang sa kanilang paghahanda sa gabi. Habang nagsisimulang kumislap ang mga bituin sa langit, niyakap ni Sarah si Jacob ng mahigpit. Nakaramdam ng malalim na kapayapaan at anuman ang kanilang hinaharap ay alam niyang haharapin nila ito ng magkasama dahil sa lakas ng kanilang pagmamahalan bilang mag-ina. Si Ethan at ang kanyang kasakasama na si Robert ay naglakbay palalim sa gubat. Ang mga sanga at dahon ay parang yumayakap sa kanila. Puno ng mga tunog ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon ang hangin, na bumubuo ng isang awit ng kalikasan na malayo sa ingay ng lungsod. Habang naglalakad sila, nakaramdam si Ethan ng isang layunin na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Si Robert ay isang bihasang mangangaso, ang nanguna sa kanilang paglalakbay ng may kumpiyansa. Kinuha siya ni Ethan dahil sa kanyang kaalaman sa lugar at kakayahang maglakbay sa gubat. Sa kabila ng pagdududa ni Robert kay Ethan, natutunan niyang respetuhin ang determinasyon ng bilyonaryo. Mr. Harrington, marami na akong nakita mga tao na pumupunta rito sa gubat. Sabi ni Robert na binasag ang katahimikan. Karamihan sa kanila sumusuko pagkatapos ng ilang araw. Pero nakikita ko ang determinasyon niyo. Kita kong napakahalaga nito para sa inyo. Tumango si Ethan. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa paligid. Oo, Robert. Sila ang pamilya ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila natatagpuan. Habang nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, nagsimulang maramdaman ni Ethan ang kakaibang mga pangyayari sa gubat. Ang mga ibon ay lumilipad ng hindi pangkaraniwang ayos, at ang mga halaman ay kumakaluskos na tila ba may mga hayop na nagtatago. Nararamdaman ni Ethan ang papalapit na pagbabago, na para bang ginagabayan siya ng gubat patungo kina Sarah at Jacob. Samantala naman, sina Sarah at Jacob ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Hindi alam ang paparating na pagbabago. Inaalagaan nila ang kanilang hardin nang dumating si Agnes. Ang kanyang presensya ay tahimik tulad ng dati. Pinanood sila ni Agnes sandali bago magsalita. Sarah, Jacob. Bati ni Agnes na may ngiti. Kamusta kayo ngayon? Magandang umaga, Aling Agnes. Tawag ni Jacob na kumakaway. Ayos lang po kami. Tingnan mo ang mga gulay oh. Napalago na po namin lahat. Lumapit si Agnes para tingnan ang kanilang hardin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasiyahan. Napakaganda na ang ginawa ninyo. Masagana ang inyong hardin, mahusay.
Tumayo naman si Sarah. Pinunasan ang kanyang mga kamay. Dahil sa inyong mga gabay po iyon, Aling Agnes. Hindi namin magagawa ito nang wala ka. Tumango si Agnes. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pag-iisip. Malayo na ang narating ninyo, pero nararamdaman kong may pagbabago sa hangin. May darating na pagbabago. Naramdaman ni Sarah ang lamig sa kanyang gulugod sa sinabi ni Agnes. Ano ang ibig mo sabihin, Aling Agnes? Tumingin si Agnes kay Sarah nang may halo ng karunungan at pag-aalala. Ang gubat ay buhay, Sarah. Nararamdaman nito ang presensya ng mga pumapasok dito. May naghahanap sa inyo. Isang taong may malakas na puso at determinadong kalooban. Lumaki ang mga mata ni Jacob sa kasiyahan. Sino po, Aling Agnes? Sino ang naghahanap sa amin? Ngumiti si Agnes ng banayad sa bata. Malalaman mo rin, Jacob. Sa ngayon, maghanda na lang muna tayo ng anumang darating. Kinagabihan, habang nakaupo sila sa tabi ng bonfire, hindi maalis ni Sarah ang pakiramdam ng inaasahan. Pinanood niya si Jacob na naglalaro sa apoy. Ang kanyang mukha ay naiilawan ng mga ningas. Ang kanyang mga pag-iisip ay naaantala ni Agnes, na nagtagal lang higit sa dati. Sarah, may dapat kang malaman. Sabi ni Agnes na malumanay. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng apoy. Ang aksidente na nagdala sa inyo dito, hindi lang ito basta nangyari. May mga puwersa na gumagalaw na hindi natin lubos na mauunawaan. Nanginig ang puso ni Sarah. Ano ang ibig mong sabihin, Aling Agnes? Huminga ng malalim si Agnes. Ang kanyang tingin ay malayo. Matagal na akong nakatira sa gubat na ito at marami na akong nakitang hindi maipaliwanag. Ang gubat ay may paraan ng pagdadala ng mga tao sa tamang lugar, ng pagpapagaling ng mga lumang sugat. Ang pagdating ninyo dito ay hindi isang pagkakataon lamang. Naramdaman ni Sarah ang halo ng pasasalamat at lungkot. Pero bakit hindi ko maalala ang lahat? Huminga ng malalim si Agnes. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Sobrang tindi ng trauma na aksidente. Inilayo ng iyong isipan ng masasakit na alaala para protektahan ka. Pero habang lumilipas ang panahon, babalik ang mga alaala at magiging mas malakas ka dahil dito. 5 taon na ang nakakalipas, pabalik sina Sarah at Jacob mula sa isang biyahe ng pamilya. Puno ng tawanan at kasiyahan ng sasakyan dahil sa mga tawa ni Jacob. Nasa isang paikot-ikot na daan sila sa bundok nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Dahil dito, naging madulas ang daan at naging mapanganib. Ethan, magdahan-dahan ka ha? Sabi ni Sarah na nag-aalala ang boses. Delikado na ang daan ngayon. Tumango si Ethan, hinigpitan ang hawak sa manibela. Opo mahal, alam ko naman. Kamag-alala, malapit na tayo sa bahay. Bumuhos ang ulan ng malakas, binabalot ang kanilang paningin. Nang sila'y lumiko sa isang matalim na kurba, biglang tumawid ang isang usa sa daan. Pinilit ni Ethan na umiwas, ngunit nadulas ang sasakyan sa basang kalsada, nawalan ito ng kontrol. Naging isang magulo ang mundo, puno ng ingay at galaw nang tumilapon ang sasakyan pababa. Tumama ito sa mga puno. Nang huminto na ang sasakyan, naguluhan at nasaktan si Sarah. Tiningnan niya si Jacob na umiiyak sa likod, ngunit mukhang hindi nasaktan. Jacob anak, huwag ka na umiyak, nandito si Mami. Bulong niya, sinusubukang pakalamahin ang anak. Nawalan ng malay si Ethan, nakasubsob sa manibela. Pilit na kumawala si Sarah mula sa pagkakakulong. Mabagal ang kilos at malabo ang isip. Nagawa niya buksan ang pinto ng sasakyan at gumapang palabas. Hinila si Jacob palabas sa kaligtasan. Nasa gitna sila ng kawalan. Walang paraan para tumawag ng tulong. Patuloy na bumuhos ang ulan at nagsisimula ng manghina si Sarah. Kaya naman mahigpit niyang niyakap si Jacob, sinubukang panatilihing mainit at ligtas. Habang lalo pang lumabo ang kanyang isipan, patuloy siya naglakad papunta sa kawalan. Nang akala niya ay wala na silang pag-asa, lumitaw ang isang anino sa gitna ng ulan. Si Agnes ito, may mahabang puting buhok na naglalayag tulad ng isang ilaw sa bagyo. Kumilos siya ng may layunin, mabilis na tinulungan sina Sarah at Jacob.
Ayos lang ba kayo? Sabi ni Agnes. Kalmado at nakakapagpakalma ang kanyang boses. Tinulungan niyang tumayo sina Sarah at Jacob. Inakay sila palayo sa aksidente. Malapit lang ang aking kubo. Kailangan nating makaalis sa bagyong ito. Ang huling alaala ni Sarah bago siya nawala ng malay ay ang mga malumanay na kamay ni Agnes at ang kanyang nakakapagpakalma na boses. Nangangakong magiging maayos ang lahat. Sa kasalukuyang panahon naman, sina Ethan at Robert ay nag-set up na ng kampo para sa gabi. Nakaupo sila sa tabi ng kanilang bonfire. Napapaligiran ng kadiliman ng gubat. Nakatitig si Ethan sa apoy, puno na pag-iisip tungkol kina Sarah at Jacob. Robert, naniniwala ka ba sa tadhana? Tanong ni Ethan. Ang boses ay puno ng pag-iisip. Nagkibit balikat si Robert. Iniikot ang apoy gamit ang isang kahoy. Marami na akong nakitang kakaibang bagay sa gubat na ito. Para maniwala pa sa ganyang bagay. Bakit mo naman po natanong, sir? Huminga ng malalim si Ethan. Hinahaplos ang kanyang mga sentido. Minsan, iniisip ko kung ang lahat ng ito ay tinadhana. Kung dinala kami ng gubat dito para sa isang dahilan. Tiningnan siya ni Robert. Ang ekspresyon ay puno ng pag-iisip. Maaaring ganun na nga, sir. May paraan ng gubat ng pagpapakita ng katotohanan at pagpabatala ng mga tao sa tamang lugar. Tumango si Ethan. Nararamdaman ang determinasyon. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila natatagpuan. Kahit ano pa ang kailangalin ko. Habang lumalalim ang gabi, parang humihinga ang gubat. Naghihintay sa sandaling magkikita ang mga naghihiwalay na kaluluwa. Ang hangin ay makapal sa pag-asa at ang mga bituin sa itaas ay kumikislap na parang tahimik na saksi sa mga nangyayari sa ibaba. Sa kanilang kubo, gising si Sarah. Nagmamadali ang isip sa mga alaala ng nakaraan at hinaharap. Naalala niya ang mga salita ni Agnes at nakaramdam ng konting pag-asa. Marahil ang kagubatan ay may mga lihim na hindi niya inaakala. Marahil dumating na ang panahon para mabunyag ang mga lihim na iyon. Nagpatuloy sina Ethan at Robert sa kanilang paglalakbay sa gubat, na may gabay ng kanilang kutob at mga palatandaan na alam ni Robert. Habang lumalalim sila sa gubat, lalong naramdaman ni Ethan ang koneksyon sa lugar, na parang ito ang gumagabay sa kanya patungo sa kanyang pamilya. Isang hapon, habang tinatawid nila ang isang maliit na parte ng gubat, biglang huminto si Robert. Kita mo ba yun? Bulong niya. Tinuturo ang maliit na usok na umaangat sa itaas ng mga puno. Mukhang galing sa isang kubo yun. Tumibok ng mabilis ang puso ni Ethan. Tara na. Sinundan nila ang usok, tahimik at maingat na naglakad. Habang papalapit sila, nakita nila ang hugis ng isang maliit na kubo. Napatigil ang hininga ni Ethan. Ito na iyon, malapit na siya. Samantala naman sa kubo, naghahanda ng tanghalian si Sarah habang naglalaro si Jacob sa labas. Tulad ng dati, katarating lang ni Agnes, nararamdaman na iba ang araw na ito. May tensyon sa hangin, isang pakiramdam ng pag-asa na hindi nila maipaliwanag. Sarah, nararamdaman mo ba iyon? Tanong ni Agnes. Kalmado pero may pagmamadali. Tumigil si Sarah, tumingin sa bintana. Oo, parang may mangyayari. Tumakbo papasok si Jacob. Malaki ang mga mata sa kasabikan. Nanay! Aling Agnes! May nakita akong mga tao. Papunta sila dito. Tumibok ng mabilis ang puso ni Sarah. Sino ang nakita mo, Jacob? Dalawang lalaki po. Parang pamilyar nga po yung isa eh. Sagot ni Jacob. Kumikislap ang mga mata sa kuryosidad. Naramdaman ni Sarah ang bugso ng damdamin. Bumabalik ang mga alaala. Tumingin siya kay Agnes. Nang umiti at tumango. Panahon na. Sarah, lumabas ka para magpakita sa kanila. Huminga ng malalim si Sarah. Lumabas ng kubo. Nagmamasid sa gilid ng gubat. Nakita niya ang dalawang tao na papalapit. Isa sa kanila ay pamilyar na pamilyar. Si Ethan. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang lumapit siya. Kumakabog ang puso. Habang naglalakad, nadapa si Sarah sa isang malaking ugat at bumagsak sa puno. Ang pagbagsak ay nagbalik ng kanyang mga alaala at biglang bumalik ang mga eksena mula sa nakaraan. Nakita niya ang sarili na tumatawa kasama sina Ethan at Jacob sa isang maaraw na dalampasigan.
Naririnig ang hampas ng alon sa likod. Naaalala niya ang sorpresa ni Ethan ng isang romantikong hapunan noong kanilang anibersaryo. Ang tingin ni Ethan sa kanya na puno ng pagmamahal. Lumabas pa ang ibang alaala, mga bakasyon ng pamilya, unang hakbang ni Jacob, unang salita. Naalala niya ang road trip na nauwi sa aksidente, ang kanilang kasiyahan sa paparating na bakasyon, ang biglang bagyo, at ang takot habang nadulas ang sasakyan sa kalsada. Ang banggaan, ang sakit, at ang pakiramdam na wala siyang magawa habang gumagapang siya palabas ng wasak na sasakyan upang iligtas si Jacob. Naaalala niya ang mukha ni Agnes na lumitaw sa gitna ng ulan, ang kanyang mahinahong boses na nangangako na magiging maayos ang lahat, ang ginhawa ng kaligtasan sa kubo at ang mabagal at masakit na paggaling, ang kabaitan ng matandang babae na kumupkop sa kanila at nagturo kung paano mabuhay sa gubat. Umuulan ng luha ang mukha ni Sarah. Habang inimulat niya ang mga mata, tinitingnan sina Ethan at Jacob. Naaalala ko na, bulong niya. Nanginginig ang boses. Naaalala ko na ang lahat. Nakita siya ni Ethan sa parehong sandali. Napatigil siya, nagtitigan ng kanilang mga mata. Sarah! Tawag niya, nababasag ang boses sa damdamin. Ethan! Sigaw ni Sarah, tumayo at tumakbo patungo sa kanya kahit na may nararamdamang sakit. Nagkasalubong sila sa isang mahigpit na yakap, kapit na kapit sa isa't isa na parang natatakot na bumitaw. Dumaloy ang luha sa kanilang mga muka at sa isang sandali, tila tumigil ang mundo. Pinanood ni Jacob ang lahat. Ang kanyang batang isipan ay nagpoproseso ng eksena na may halong paghanga at saya. Daddy? Ang boses ni Jacob ay nag-aalinlangan, puno ng pag-asa. Bahagyang kumala si Ethan, tumingin pababa sa kanyang anak. Jacob, anak ko. Bulong niya, inabot at niyakap si Jacob. Nagyakap silang tatlo, isang pamilyang muling nagkasama matapos ang ilang taong pagkakahiwalay. Nakatayo si Robert sa likod, pinapanood ang muling pagsama na may ngiti. Lumapit si Agnes sa kanya, ang mga mata ay puno ng karunungan at pagkaunawa. Salamat sa pagdala sa kanila pabalik. Malumanay niyang sabi. Tumango si Robert. Nakatadhana po sila. Ang kagubatan na po ang mismong gumabay para sa amin. Sa kubo, nagtipon sina Sarah, Ethan at Jacob. Nagbabahagi ng mga kwento at pinupunan ang mga puwang ng nakaraang 5 taon. Ipinaliwanag ni Sarah kung paano sila iniligtas ni Agnes at tinulungan silang bumuo ng bagong buhay sa gubat. Ikinuwento ni Ethan ang kanyang walang sawang paghahanap. Hindi nawawala ng pag-asa na matagpuan sila. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa kanila. Sabi ni Ethan kay Agnes na puno ng pasasalamat ang boses. Ngumiti naman si Agnes, kumikislap ang mga mata. Karangalan ko iyon. May paraan ng kagubatan talaga na pagsamahin ng mga tao at pagalingin ng mga sugat. Habang lumilipas ang araw at gumagabi, nagtipon sila sa paligid ng campfire. Ang apoy ay nagbibigay ng mainit na liwanag sa kanilang mga muka. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ni Sarah at Ethan ang kapayapaan at kabuuan. Nanay, tatay, ibig bang sabihin nito ay babalik tayo sa syudad? Tanong ni Jacob, puno ng paghanga ang mga mata. Nagpalitan ng tingin sina Ethan at Sarah. Kung gusto mo, Jacob, sagot ni Ethan. Pwede tayo manatili dito hanggat gusto natin. Ang kagubatan na ito ay naging tahanan mo at bahagi na ito ng kwento natin ngayon. Ngumiti si Jacob. Kumikislap ang mga mata sa liwanag ng apoy. Gusto ko po dito, pero gusto ko rin po makita ang syudad eh. Hinawakan ni Sarah ang kamay ni Ethan. Nararamdaman ang malalim na pasasalamat. Ayusin natin ito bilang isang pamilya. Habang nagsisimulang kumislap ang mga bituin sa itaas nila, naupo sila sa komportableng katahimikan. Nilalasap ang init ng kanilang muling pagsasama. Ang gubat, na mismong naging kanlungan at hiwaga, ay naging simbolo ng kanilang tibay at pagmamahal. Hinagka ni Ethan ang noo ni Sarah. Malumanay ang boses. Mahal kita, Sarah. Masaya akong natagpuan ko na ulit kayo. Mahal din kita, Ethan. Sa wakas, narito na tayo sa tunay nating tahanan. Sagot ni Sarah na puno ang puso. Kinabukasan, nagising sila sa isang maliwanag at malinaw na araw. Nagpasya silang maglakad-lakad sa gubat. Sa pagkakataong ito, bilang isang buo at nagkakaisang pamilya, ipinakita ni Sarah kay Ethan ang hardin na kanilang itinanim.
ang batis kung saan gustong maglaro ni Jacob, at ang paran kung saan nila pinapanood ang paglubog ng araw. Namangha si Ethan sa kanilang tibay at sa kagandahan ng buhay na kanilang nabuo. Nakaramdam siya ng malalim na pasasalamat kay Agnes, na hindi lamang nagligtas sa kanilang buhay, kundi binigyan pa sila ng kakayahan na magtagumpay. Salamat, Agnes, sabi ni Ethan habang magkasama silang nakatayo sa parang. Napakarami mong naibigay sa amin. Ngumiti si Agnes, puno ng init ang mga mata. Ang kagubatan ng gumawa ng karamihan na yun. Ako lang naman ang gumabay. Tila humuhuni ang kagubatan ng pagsang-ayon. Ang mga lihim nito ay nabunyag na. Ang layunin nito ay natupad na. Sa ilalim ng malawak na kalangitan na puno ng mga bituin, muling naging buo ang isang pamilya, pinagbuklod ng pagmamahal at ang pambihirang paglalakbay na nagbalik sa kanila sa isa't isa.